Baumanin, maaari ko bang malaman kung anong ginagawa mo rito? Ang tanggapan ng tulong panlipunan ay nasa kabilang kalye. Boses ni Ricardo Herrera ang umalingaw-ngaw sa marmol na sahig ng First National Bank, humihiwa sa hangin na parang kutsilyo. Mula sa kanyang teller window, halos hindi siya tumingin habang pinakawalan ang mapanuyang salita sa babaeng lumalapit sa counter, nakasuot ng maayos na damit. Napahinto sa paghinga si Elena Jimenez. Tumahimik ang tanghalian crowd habang ang mga uloy sabay-sabay na napalingon. Ngumiti si Ricardo ng mapanghamak, tinatamasa ang pansin ng mga tao at sinadyang lakasan ng boses para marinig ang bawat salita. Pribadong bangko ito, hindi ito lugar para mag-encash ng tseke, aniya, habang sinipat siya mula ulo hanggang paa na para bang hindi siya nararapat naroon. Yung mga kagaya mo, laging may dalang peking dokumento o may gustong lokohin. Kumilos siyang parang pinalalayas ang isang bagay na walang halaga. Kung may EBT card ka, nasa labas ang ATM. Tumigil ang lahat. Ang tanging ingay ay ang marahang pagtipa ng mga daliri sa cellphone habang binubuksan ang mga recording app. Naranasan mo na bang iparamdam sa'yo na parang wala ng halaga ang pera mo dahil lang sa inaakala ng iba kung sino ka? Ang orasan sa itaas ay nagpakitang 12:30 ng tanghali. Malapit sa pinto, may tansong karatula, pulong ng Executive Committee, 1 oras at 15 minuto ng hapon. Isasara ang bangko para sa tanghalian sa ganap na 1 oras muli ng 2. Si Sofia Rios, isang freelance na mamamahayag na nasa likod ni Elena, ay tahimik na inadjust ang kanyang cellphone, kinukunan ng video ang tagpo mula sa gilid ng kanyang screen. Nagblink ang kanyang Instagram live alert, injustisya sa bangko, caught live, First National Downtown. Maingat na inilapag ni Elena ang isang slip ng papel sa counter. Steady ang mga kamay sa kabila ng apoy na namumuo sa kanyang dibdib. Gusto kong mag-withdraw ng 25,000 dolyar mula sa aking account, anya. Malinaw at kalmado ang boses. Mabilis na tumawa si Ricardo. 20,005? Miss, mas mataas pa yan sa kinikita ng iba buong taon. Anong palabas ito? Hindi man lang binasa ang slip, pinilas niya ito sa kanyang palad. Hulaan ko, sasabihin mong may negosyo ka o isa kang top executive, di ba? Lagi na lang ganyan ang kwento, ani Ricardo na may panunuya. Humupa na ang maagang dagsa ng tao, pero ang ilang customer na natira ay nakatutok na sa eksena. Isang babaeng naka-designer coat ang yumuko at bumulong sa kasama, dapat yata tumawag na ng security. Isang matandang lalaki ang dahan-dahang umiling, mabigat ang ekspresyon pero nanatiling tahimik. Mula sa salamin sa opisina sa dulo, lumabas si Claudia Delgado, ang branch supervisor. Mabilis ang tunog ng kanyang takong sa makintab na sahig. Habang papalapit siya, malamig ang mga mata, sanay sa ganitong mga pangyayari. "Ricardo, anong nangyayari rito?" tanong niya, ngunit malinaw sa tindig niya na panig siya sa kanyang empleyado. Gusto niyang mag-withdraw ng malaking halaga. Sabi niya may account siya, sagot ni Ricardo, gamit ang boses na parang humihingi ng suporta. 20,005. Tumaas ang kilay ni Claudia. Medyo hindi pangkaraniwan. Ma'am, may valid ID ba kayo? Kailangan din naming ma-verify ang inyong trabaho para sa ganitong transaksyon. Kalmadong binuksan ni Elena ang kanyang bag at inilabas ang kanyang driver's license at isang platinum banking card na kumikislap sa ilaw. Kumikinang ang platinum card sa ilalim ng ilaw, ang logo ng First National ay nakaukit katabi ng pangalan ni Elena. Halos hindi ito tiningnan ni Ricardo, iwiniwasiwas ito sa hangin na parang mumurahing props. Madaling gumawa ng peking ID ngayon, aniya. Yung iba may fancy logo pa. Palala ng palala kada buwan. Itinaas niya ang card na parang ebidensya sa isang korte. Sa screen ng cellphone ni Sofia, patuloy ang pagtaas ng mga nanonood ng live, 847, tapos higit 1,000. Sunod-sunod ang mga komento.
Hindi ka panipaniwala. Nasaan tong bangkong to? Tawagin ng media. Steady lang ang kamera ni Sofia, kinukunan ang bawat pang-aalipusta, bawat mapanirang salita. 6 na taon na akong kliyente rito. Mariing sabi ni Elena, kalmado pa rin ang tono kahit bumabakat na ang kahihiyan sa kanyang loob. Nakaprint ng malinaw ang account number ko sa ID at sa card na to. Lumapit si Claudia, tumabi kay Ricardo at nagsilbing pader ng kapangyarihang institusyonal. Para sa ganitong kalaking withdrawal, paliwanag niya ng malamig, may mahigpit kaming protocol, lalo na kapag may kinalaman sa ilang uri ng account. Kailangan ito para protektahan ang aming mga kliyente at ang bangko laban sa posibleng panlilinlang. Ang katagang ilang uri ng account ay parang usok na nakakalason sa paligid. Nakuha ng live stream ni Sofia ang lahat kung paanong nagkatinginan sina Claudia at Ricardo na parang may kasunduan, kung paanong tumigas ang kanilang tindig at kung paanong ang kilos nila'y tila nananakot. Pagkatapos, may lumabas mula sa likod ng opisina. Si Marco Torres yon, veteranong security officer ng bangko. Kita sa mukha niya ang pagkailang, batid kung ano talaga ang nangyayari, bagaman ipinatawag para manindak kapansin-pansin ang kanyang pag-aatubili. Marco, baka kailanganin namin ang suporta mo rito, malakas na sabi ni Claudia, siniguradong maririnig ng buong lobby. Posibleng kaso ng panlilinlang. Marahang nag-vibrate ang cellphone ni Elena sa kanyang hita. Federal Reserve Conference Call, 2:00 p.m. Tahimik niya itong pinatay ng hindi tumitingin, pero napansin ito ng mga customer na nakamasid pa rin. Hindi na lang sila basta nanonood ng eksena, nakikita nila ang isang pagsingil sa pananagutan. Napabuntong hininga si Ricardo na parang pagod na sa presensya ni Elena. Ma'am, araw-araw ko na tong nakikita. May pumapasok dito na may kwento, pekeng ID, at gustong gamitin ng emosyon para makakuha ng pera. Hindi yan uubra rito. Ikinampay niya ang kamay sa paligid ng eleganting lobby. Ito ay First National, hindi basta-bastang cheque encashment. Ang mga kliyente namin ay pawang mayayaman. Mula sa pila may isang negosyanteng bihis ang pabulong na nagsabi, ibigay niyo na lang ang pera kung may ID siya. Pero ang isang babaeng puti na nasa katamtamang edad ay tumango kay Ricardo, sabay bigkas ng walang tunog. Ginagawa lang niya ang trabaho niya. Bumunot si Claudia ng makapal na tumpok ng mga form mula sa drawer. Kailangan naming makita ang kumpirmasyon ng iyong trabaho, anya ng walang emosyon. Katibayan ng kita, dokumento tungkol sa pinanggalingan ng pondo at nakasulat na paliwanag kung paano mo balak gamitin ang perang ito. Nasa ibabaw pa rin ng counter ang leather portfolio ni Elena, hindi pa nabubuksan. Sa loob nito ay mga kontratang pangmataas na antas, board packets, mga dokumentong kayang baguhin ang sistema ng modernong pagbabangko. Pero walang saysay ang lahat ng iyon sa mga taong kaharap niya. Ang tanging nakikita nila ay ang mga haka-haka nila, hindi ang kanyang mga kwalifikasyon. Nakatitig si Ricardo sa screen, kunwaring nire-review ang account niya. May mga hindi pangkaraniwang bagay akong nakikita rito, anya ng mahinahon. Maraming alerto sa account na ito. Kailangan naming magsagawa ng mas malalim na pagsusuri. Umakyat na sa higit 1,800 viewers ng stream ni Sofia. Pumutok sa social media ang hashtag na #banking bias. Kalat na ang screenshots ng mapangutyang mukha ni Ricardo. Ang engranding interior ng bangko ay naging sentro ng digital na kaguluhan. Executive meeting in 45 minutes, sabi ng anunsyo sa intercom. Lahat ng department heads pumunta na sa conference room bago mag-isa't 10. Nagbigay ito ng karagdagang tensyon. Tumingin sa relo si Claudia, halatang aligaga. Kailangan na niyang maghanda para sa meeting, pero kontrolado na ng sitwasyon ng lahat. Ma'am, anya nang madiin ang boses. Hinihiling kong umupo ka muna roon habang tinatapos namin ang proseso ng beripikasyon.
Tinuro niya ang isang maliit na bangko malapit sa mesa ng security. Malinaw ang mensahe, hindi ka kabilang dito. Umupo ka't maghintay na parang kriminal. Napabaling ng bigat si Marco, halatang nakikita ang kahihiyan, pero nakatali ang kilos niya sa kanyang uniforme at tungkulin. Nagbazulit ang phone ni Sofia, 2,100 manunood at tumataas pa. Sunod-sunod ang mga komentong nagtuturo sa mga kinikilingang asal sa pagiging karaniwan ng mga ganitong eksena. Hindi na lang ito kwento sa loob ng bangko. Kumakalat na ito sa buong mundo, lumalakas sa bawat segundo. Executive meeting in 30 minutes, anunsyo ulit ng PA system. Mga manager, simulan na ang paghahanda sa conference room. Habang unti-unting nag-alisan ang mga nasa tanghalian, pumalo na sa 3,400 ang viewers ni Sofia. Pati mga local news account ay nagsimulang sumali sa live stream. Pagkatapos bumukas ang elevator doors, pumasok si Alberto Morales, ang regional manager. Ang kanyang designer suit at mabilis na hakbang ay malinaw na senyales, hindi ito ordinaryong pagbisita. May tumawag sa kanya para sa emergency damage control. Anong nangyayari rito? Tanong ni Alberto Morales. Mabigat ang boses ng isang taong may 2 dekadang karanasan sa pamumuno. Isang tingin lang ay nakuha na niya ang buod ng sitwasyon. Isang babaeng disente ang bihis sa counter, tensyonadong crowd, mga cellphone na nakatutok at nagre-record. Dumampi si Claudia sa kanyang tabi, binaba ang boses para hindi marinig ni Elena. Posibleng panlilin lang, sir. Tinatangkang mag-withdraw ng malaking halaga at mukhang hindi tugma ang mga dokumento. May nakita ring ilang alerto si Ricardo sa profile niya. Tumango si Alberto ng seryoso, agad na nag-shift ang muka sa mode ng isang taong sanay sa PR crisis. Sa tingin niya, alam na niya ang gagawin. Ako si Alberto Morales, regional manager dito sa First National. Formal niyang sabi, tinutukoy si Elena. Mukhang nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa proseso ng verifikasyon ng account. Hindi na tinag si Elena, pero nakuha ng kamera ni Sofia ang bahagyang pagkipot ng mga mata niya. Walang hindi pagkakaunawaan, Ginoong Morales. Matatag niyang sagot, sinusubukan ko lang i-access ang pondo mula sa sarili kong account. Tinaasan ni Alberto ang boses para marinig ng mga nanonood sa likod. Sa panahon ngayon, dumarami na ang mga masalimuot na scam, identity fraud, peking dokumento, mga planadong panlilinlang. Palusot ng mga kriminal ay lalong gumagaling. Nakatayo sa isang tabi, nagpalipat-lipat ng bigat ng katawan si Marco Torres, halatang hindi komportable. Bilang security, ang kanyang presensya ay tila tahimik na kumpirmasyon sa diskriminasyong nangyayari sa harap niya. Ngunit nakatali ang kanyang mga kamay sa trabaho. Sinubukan niyang mag-alok ng solusyon. Sir, baka pwede nating ilipat ito sa pribadong silid? Mahinang suhestyon niya, umaasang maibsa ng tensyon. Umiling si Alberto. Hindi, Officer Torres. Naniniwala kami sa ganap na transparency pagdating sa pag-iwas sa panlilinlang. Karapatan ng mga customer naming makita kung gaano kaseryoso ang pagtrato namin dito. Sumabog ang galit at pagkadismaya sa live stream ni Sofia. Nagsulat ang mga manonood, hayagang rasismo, tawagin ng mga abogado ng karapatang sibil. Nasaan ang NAACP? Umakyat na sa higit 5,200 ang viewer count niya. Mabilis na kumalat sa social media. Lumapit sa unahan ang isang matandang babaeng bihis na bihis, halatang nawawalan na ng pasensya. Paumanhin, kailangan ko pong magdeposito bago ang lunch break. May security concern po kaming inaasikaso, paliwanag ni Ricardo na punong-puno ng pagmamalaki. Ang customer na ito ay humihiling ng malaking withdrawal gamit ang kahina-hinalang dokumento. Tumingin ang matanda kay Elena, may halong pagdududa ang ekspresyon. Ngayon kasi hindi ka na pwedeng basta magtiwala, gagawin ng mga tao ang lahat.
Ngunit isang bagong tinig ang pumutol sa tensyon, isang binatang nakasuit, nakatayo, malapit sa mesa ng loan officers. Kalokohan na to, ipinakita na niya ang ID at card niya. Ano pa bang kailangan ninyo? Sir, babala ni Claudia na mabilis na sumingit. Hihilingin ko po na huwag kayong makialam. May mahigpit po kaming protocol at may dahilan ito. Nahati ang silid. May mga customer na tumango sang-ayon sa staff at tinatanggap ang eksena. May iba namang nanatiling tahimik, nabibigla sa sistematikong kawalang katarungan na isinasahim papawid ng live. Nakunan ng kamera ni Sofia ang lahat, bawat ekspresyon, bawat linyang nalampasan, bawat patakarang ginamit bilang sandata. Kailangan ko pa ng karagdagang dokumento, sabi ni Alberto habang inilalabas ang makapal na bungkos ng papel. Katibayan ng trabaho, tax return, paliwanag kung saan mo nakuha ang pera at nakasulat na pahayag kung paano mo balak gamitin ito. Walang tigil ang pag-vibrate ng cellphone ni Elena. Ang kanyang assistant, mga miyembro ng board, isang abogado ang nag-message, "Napanood ko ang stream, kailangan ko na bang pumasok?" Binaliwala niya ang lahat, pinipilit panatilihin ang composure habang lumalalim ang kahihiyan. Standard operating procedure ito para sa high-value withdrawals, dagdag ni Alberto, kahit halatang kasinungalingan. Kailangan naming protektahan ang aming mga kliyente at ang bangko. Nag-chirp ang speaker sa itaas. Executive meeting in 20 minutes. Final prep underway. Muling tumingin sa relo si Claudia. May mga report pa siyang kailangang tapusin, pero lumampas na sa kontrol ang sitwasyon sa counter. Humarap si Alberto kay Elena. "Kailangan din naming makausap ang employer mo. Saang kumpanya ka nagtatrabaho?" Punong-puno ng pag-aakalang tanong. Sa isipan niya, imposibleng matagumpay si Elena. Marahil walang trabaho o nagtatrabaho sa lugar na walang maipakitang patunay ng kita. "Self-employed ako," sagot ni Elena, pantay ang tinig. Muling tumawa si Ricardo ng sarkastiko. "Siyempre naman, huhulaan ko, freelancer, walang payroll record, walang papel na susundan." Umakyat na sa 7,800 viewer count ng livestream. Nagsimulang i-embed ng mga news outlet ang video. Nag-trending sa buong bansa ang hashtag na #MaFirst National Discrimination. Libo-libong user ang nagbahagi ng sarili nilang karanasan ng pagiging hinusgahan o hindi pinansin ng mga bangko. Lumapit si Marco kay Elena, halatang nahihiya. "Ma'am, kailangan ko pong makita pa ng dagdag na ID. Driver's license, social security card, kahit ano pong nagpapatunay ng trabaho." Mabait ang tono pero malinaw ang kahulugan. Ayaw niyang maging bahagi ng ganito pero wala siyang magawa. Tahimik na inabot ni Elena ang kanyang mga dokumento. Alam niyang lalalalang ang sitwasyon kung lalaban siya. "Marco, paskan mo ang mga yan sa fraud scanner," utos ni Alberto. Muling bumalik sa kanyang utos na tono. "Gawin mo ang full check, hanapin ang kahit anong hindi tugma," utos ni Alberto, bagamat ang tinatawag nilang fraud check ay pawang paraan lang ng pagpapaliban. Binibili niya ng oras habang sinusukat kung paano aayusin ang sitwasyon sa harap ng dumaraming tao, ng mga cellphone na nakatutok pa rin ng katahimikang puno ng tensyon. Pumasok ang isang grupo ng mga batang propesyonal sa bangko, agad na nakaramdam ng tensyon sa lobby. Isa sa kanila, isang babaeng nasa 30, ang napatingin sa nangyayari at agad na naunawaan ang sitwasyon. Itinaas niya ang kanyang cellphone. "Nangyayari talaga to?" Matalim niyang sabi. "Hinaharas niyo ang isang babae dahil gusto lang niyang kunin ang sariling pera? Hindi na to dekada 60. "Ma'am, hinihiling namin na huwag kayong makialam sa mga security procedure," sagot ni Claudia na malamig at defensive ang tono. "May buong karapatan kami na i-verify ang ganitong kalaking transaksyon." "Kung ganoon, ipakita mo kung saan nakasulat ang patakarang yan," sagot ng babae. "Nakapag-withdraw na ako ng mas malaki riyan at walang nagtanong." Namula si Claudia at nagsalita ng mahigpit. "Pareho ang aming patakaran para sa lahat ng kliyente. Wala itong kinalaman sa kung sino siya.
Pero halata ng lahat ang totoo, masyado nang manipis ang kasinungalingan. Sa paligid, tuloy-tuloy ang pagpasok at paglabas ng mga customer tapos agad sa mga transaksyon nila habang si Elena ay para bang isang kriminal na iniimbestigahan. Pabilis ng pabilis ang pagkaubos ng baterya ng telepono ni Sofia pero kumalat na ang kwento. May iba nang nagla-livestream, sinagap na ng mga balita at nagsimulang magpalaganap ang mga grupong advokasya. Executive meeting sa loob ng 15 minuto, sabi ng boses sa intercom. Lahat ng departamento pumunta na sa conference room. Kumislap ang earpiece ni Alberto, may boses na dumaan, mabilis at seryoso. Ginoong Morales, kailangang makausap ka agad ng corporate security. Tungkol ito sa live stream. Napanood na ito ng main office. Malamang kumikilos na ang mga legal na team. Ang PR lines ay malamang nagiinit. Pero tapos na ang pinsala. Pinapakiusap naming manatili kayo rito habang kinukumpleto ang beripikasyon, sabi ni Alberto ng malakas. Sinusubukang panatilihin ang kontrol. Maaaring abutin ito ng ilang oras. Malinaw ang ibig sabihin, umupo ka at lunukin ang insulto o umalis ka ng walang pera. Pero hindi natinag si Elena. Kalma ang mukha niya kahit ramdam ang bigat ng diskriminasyon sa paligid. Si Marco ay tahimik lang sa tabi, hindi makatingin sa mga mata niya. Alam niya kung ano to, pero kailangan niya ng sweldo. Umabot sa 12,400 ang manonood ng stream ni Sofia, mga civil rights lawyer, eksperto sa pananalapi at mamamahayag ang bumaha sa comment section, agad na kinilala ang kahalagahan ng nangyayari. Nabubuo na ang isang sandaling hindi na maaaring balewalain. Executive meeting sa loob ng 10 minuto. Lahat ng manager pumunta na ngayon, ang sunod na anunsyo. At doon nagbago ang lahat. Dahan-dahang binuksan ni Elena ang kanyang leather portfolio. Bawat kilos ay sinadya. Napatingin ang mga tao, ramdam ang pagbabago ng enerhiya. May alon ng tensyon sa buong lobby. Umabot sa 15,600 ang manonood sa livestream ni Sofia. Sunod-sunod ang notifications mula sa mga verified account. May paparating. Masyado siyang kalmado. Hawak niya ang sitwasyon. Inilabas ni Elena ang isang business card. Kumislap ang gintong mga letra sa ilaw ng chandelier. Tahimik niya itong inilapag sa harap ni Ricardo Herrera. Sinulyapan ito ni Ricardo nang may paghamak, hindi man lang tinago ang pangungutya. Elena Jimenez, Presidente at CEO, Jimenez Financial Group, binasa niya ng may pangiinsulto. Oo nga naman, ang dami ng ganitong peking card, mabibili online ng halos libre. Pero lumapit si Alberto, kumunot ang noo, may kakaiba sa card, ang bigat, ang typeface, ang kalidad, na tila humila sa isang matagal ng alaala. Jimenez Financial Group, ulit niya, mas mabagal ang tono, para bang may naaalala sa isang lumang corporate memo. Muling kumuha si Elena ng isa pang card mula sa kanyang portfolio. May logo ito ng First National Bank at detalyeng legal sa fine print. Board of Directors, Preferred Shareholder, Series A Voting Rights. Namutla si Alberto. Medyo nanginig ang kamay habang binabasa ulit ang nakasulat, kumukurap, para bang gisingin ang sarili mula sa bangungot. Nasa board ka? Tanong niya, paus ang boses. Hindi kumurap si Elena. Hindi lang basta board member Ginong Morales. Sagot niya, may kontrol at bigat ang boses. Ang Jimenez Financial Group ang may-ari ng 31% ng First National Corporation. Kami ang pinakamalaking shareholder nyo. Parang kulog ang dating ng sinabi niya na pasinghap ang crowd. Nanlaki ang mata ni Ricardo at nabitawan ang card. Napaatras si Claudia, namutla ang mukha. Sumabog ang live stream ni Sofia. Mula 15,600, biglang naging higit 28,000 ang viewers sa loob lang ng 1 minuto. Puno ng komento ang screen ni Sofia. Teka, pag-aari niya ang bangko? Anong twist ito? Grabe ito? Sa buong mundo,
Sinimulang gamitin ng mga news outlet ang footage bilang breaking news. Nanatiling nakatayo si Marco Torres, unti-unting umiling. Bumalik sa alaala ang mga larawan, sa board meeting summaries, sa annual reports, sa mga internal newsletter. Ang babaeng ininsulto ng halos isang oras ay hindi lang isang customer. Siya ang nasa tuktok. Muling nagsalita si Elena, kalmado at malakas ang boses sa katahimikan. Ang Jimenez Financial Group, sabi niya habang binubuksan ang portfolio at ipinapakita ang mga dokumento ng acquisition na nagpanganga kay Ricardo, ay nakuha ang majority control 8 buwan na ang nakalipas. Itinuro niya ng mahinahon ng conference room, yung meeting na pinaghahandaan niyo, iyon ang quarterly board review ko. Tahimik ang buong lobby, ang mga costumer na kanina lamang ay nakasaksi ng lantad na diskriminasyon ay biglang napagtanto na sila'y naging bahagi ng kasaysayan ng isang kumpanyang nalalagay sa alanganin. Nasagap ng kamera ni Sofia ang bawat kurap, bawat galaw ng mukha, bawat pintig ng puso sa pinakamasaklap na insidente ng customer service sa kasaysayan ng First National. Kasama sa agenda natin ngayon ang masusing pagsusuri sa karanasan ng mga kliyente sa bawat sangay, tuloy ni Elena habang inilalabas ang isang makapal at may markang folder, Confidential Board Review. Sa nakaraang mga buwan, palihim akong bumisita sa iba't ibang sangay para obserbahan kung paano tinatrato ng frontline staff ang ating mga kliyente. Humarap siya kay Ricardo na nanginginig ang mga kamay sa counter. Ang nangyari ngayon, isa itong planadong pagsusulit sa inyong customer service procedures at ngayon lang kami nakatanggap ng pinakamalinaw na datos. Sa isang sulok, nagkatinginan ng may takot ang isang matandang mag-asawa. Ang negosyanteng kanina'y kumampi kay Ricardo ay abalang binubura ang kanyang mga post sa social media. Pati ang mga security camera na tila walang buhay ay parabang humuhusga sa katahimikan. Nagpanik si Alberto Morales at dinampot ang kanyang radyo. Lahat ng manager pumunta agad sa conference room. Sigaw niya, "Code Red, hindi ito drill." Pero huli na ang lahat. Ang live stream ni Sofia ay parang apoy na kumakalat sa internet. Bank owner discrimination ay naging global trend. Sa loob ng 1 minuto, ito ang naging top trending topic. Nagkalat ang mga screenshot ng pagngisi ni Ricardo at ng mapanghusgang tindig ni Claudia sa lahat ng platform. Tumunog ang elevator at lumabas ang assistant ng president ng bangko, si Giovanni Navarro, maputla ang mukha. Napanood na niya ang mga balita online at batid niya ang bigat ng nangyayaring eskandalo. Kalma lang si Elena habang sumulyap sa kanyang telepono. Naalerto ang Federal Banking Commission 12 minuto na ang nakalipas, sabi niya habang itinaas ang kanyang screen. May mandato ang aming compliance team na i-report agad ang kahit anong hinihinalang diskriminasyon. Muli siyang nag-tap sa screen, minomonitor na rin ng opisina ni Senator Warren ang live stream. Naabisuhan na rin ang House Financial Services Committee. Nanlambot ang mukha ni Ricardo. Hindi niya kailanman naisip na ang kilos niya ay magdudulot ng investigasyon mula sa Kongreso. Wala sa training niya ang tunay na epekto ng bias, tanging ang mekanikal na mga alituntunin. Miss Jimenez, bungad ni Alberto, mahina at nanginginig ang boses. Wala nang silbi ang mga tao ng corporate training. Lubos akong nagsisisi sa nangyari. Walang hindi naintindihan dito, Ginoong Morales, putol ni Elena. Hindi ito aksidente, ito'y sistematiko. At dokumentado mula umpisa hanggang dulo. Inilapag niya ang isa pang folder sa counter. Ito mismo ang dahilan kung bakit ipinatupad ng Jimenez Financial Group ang mandatory anti-bias training sa lahat ng aming kumpanya. Nandito ang patakaran. Binuksan niya ito sa isang partikular na pahina at itinuro ang teksto. Ang paglabag sa Federal Equal Credit Opportunity Act ay maaaring patawan ng multa hanggang $250,000 kada kaso.
Inaatasan ng Community Reinvestment Act ang mga institusyon tulad nito na pantay-pantay ang trato sa lahat ng kliyente, anumang lahi. Hindi ito mga bantang walang laman. Bago itinatag ang Jimenez Financial, naging isa siyang kilalang corporate attorney. Kabisa niya ang batas sa banking gaya ng kahit sinong regulator. Kasama sa aming legal division ang dating mga opisyal ng Treasury, mga federal na hukom at mga tagapayo sa Kongreso, aniya habang nagsuscroll sa contact list sa kanyang screen. Sa ngayon, 23 abogado ang tumututok sa insidenteng ito. Umabot na sa 38,000 ang manonood ng live stream ni Sofia. May mga alternatibong stream na rin sa lahat ng pangunahing platform. Pati CNN, MSNBC at maging ang international press ay nagbabalita na. Piliting isalba ni Ricardo ang kanyang dignidad, pero nabasag ang kanyang boses. Miss Jimenez, sinusunod ko lang ang protocol. Hindi ko alam. Isa lang itong malaking hindi pagkakaunawaan. Bahagyang tumagilid ang ulo ni Elena. Kung ganon, ituro mo sa manual ng training ninyo kung saan sinasang-ayunan ang racial profiling. Malamig niyang sabi. Ipakita mo ang pahina kung saan sinasabi, dapat pagdudahan agad ang ilang kliyente hanggat hindi sila napapatunayang totoo. Nakakabingi ang katahimikan. Binuka ni Ricardo ang bibig pero walang lumabas na salita. Wala nang halaga ang 12 taon niya sa industriya. Wala na siyang kapangyarihan. Lumapit si Claudia, desperado. Ma'am, siguro naman pwede pa nating ayusin ito sa loob, sa tamang proseso. Hindi na tinag si Elena. Nawala na ang pagkakataon niyo noong 40 minuto ang nakaraan nang binantaan niyong ipatawag ang mga federal na ahente laban sa isang shareholder ng institusyong ito. Tumango siya kay Sofia na live stream ang lahat at ngayon rerepasuhin ng mga regulator ang bawat segundo. Tinapik ni Elena ang kanyang telepono at binuksan ang isang market tracking app. Lumitaw sa screen ang mga live na datos ng after-hours trading. Bumagsak ng 4 na punto, 2% ang shares ng First National Corporation, anunsyo niya. Tinatayang nasa 340 milyong dolyar ang nawalang halaga sa merkado. Bumigat ang kanyang mga salita sa himpapawid, mabilis at nakakagulat ang pagbagsak. Ayon sa sentiment trackers, halos 9 sa bawat 10 post sa social media sa ilalim ng hashtag ng bangko ay negatibo. Ang mga crisis control team sa buong industriya ng pananalapi ay nagsimula ng magtrabaho ng walang tigil. Sa Jimenez Financial Group, patuloy ni Elena ng may kalmadong tinig, nakaangkla ang aming investment strategy sa mga pamantayang pangkalikasan, panlipunan at pamamahala. Ang nangyari ngayong araw ay isang seryosong paglabag sa aming kasunduang pang-partner sa First National. Kumuha siya ng isang folder mula sa kanyang briefcase na may markang confidential divestiture protocols. Pinahintulutan ng aming board ang agarang pagbebenta ng mga assets sa oras na makumpirma ang mga pattern ng diskriminasyon. Ang live stream na ito ay sapat na patunay. Kumalat ang mga impit na reaksyon sa buong lobby. Ang mga mukha'y nagbago mula sa pagkausisa tungo sa pagkamangha. Ang matandang babaeng kaninay nagtanggol sa bangko ay ngayoy punong-puno ng guilt. Ang grupo ng mga kabataang propesyonal na kumampi kay Elena ay patuloy ang pagtaas ng mga telepono. Alam nilang kasaysayan ang kinukunan nila. Lumapit ng dahan-dahan si Marco Torres. Ang kanyang instinct bilang security ay salungat sa pagbago ng lakas sa paligid. Miss Jimenez, humihingi po ako ng paumanhin sa hindi ko pag-aksyon. Dapat nakita ko na agad. Officer Torres, sagot ni Elena, pinigilan siyang lumapit. Nailagay ka sa isang sitwasyong walang panalo. Hindi ikaw ang lumikha nito. Ang pag-aalinlangan mo, iyon ang integridad. At isasama namin yan sa aming findings. Kita ang kagaanan ng loob sa mukha ni Marco. Di tulad ng iba, kinaya niyang labanan ng presyon imbes na gamitin ito.
Muling tumingin si Elena sa kanyang telepono. Na-flag na ito ng AI-based market algorithms. Nai-alerto na ang mga pangunahing investors tungkol sa posibleng paglabag sa ESG standards ng First National. Ipinakita niya sa karamihan ang screen kung saan makikita ang mga papasok na abiso mula sa BlackRock, Vanguard at State Street, mga higante ng mundo ng pananalapi. Binabantayan nila kung paano ito haharapin ngayong gabi, anya. Magiging batayan ito para sa pananagutan ng mga kumpanya. Biglang bumukas ang pinto ng elevator. Pumasok si Giovanni Navarro, ang presidente ng bangko, hingal, magulo ang buhok mula sa pagtakbo sa loob ng headquarters. Na-brief na siya ng kanyang assistant habang nasa biyahe, pero walang makapaghahanda sa kanya para sa tanawing sasalubong. Mrs. Jimenez, bungad niya, nilampasan ang buong executive team, gusto kong iparating sa inyo, hindi ito ang tunay na katauhan ng First National. Diretsong tiningnan siya ni Elena, hindi natinag. Sa kabaligtaran, Ginoong Navarro, ito mismo ang matagal na naming idinodokumento sa iba't ibang sangay. Bias na nakaugat sa patakaran, kulang na training at pamumunong nagbubulag-bulagan. Inilapag niya ang huling dokumento sa counter, isang makapal na audit na may markang internal use only. Lumapit si Navarro at namutla. Sa aming quarterly review, may natukoy na 47 formal na reklamo tungkol sa diskriminasyon sa lahi sa nakalipas na 6 na buwan. 78% ay kliyenteng na flag base sa hindi pinansyal na batayan. Wala nang may kakaila, hindi na ito nakatago, nakastream na ito at mananatiling naka-archive magpakailanman sa stream ni Sofia. Umabot na sa 45,000 ang nanonood ng stream. May mga clip na ring ikinakalat sa buong mundo. Muling sumiklab ang apoy ng pananagutan. At biglang may nangyaring kamangha-mangha. May pumalakpak mula sa dulo ng lobby. Sunod pa, ilang segundo lang nag-uumapaw na ang lobby sa palakpakan, isang pagsabog ng ginhawa, katarungan at paghanga mula sa mga karaniwang taong saksi sa real-time na hustisya. Tumayo si Elena ng matikas, hindi na lang basta babaeng ipinagtanggol ang dangal, kundi isang CEO na may kontrol sa buong silid. Mga ginang at ginoo, aniya, kalmado at may kumpiyansa ang tinig. Dito nagtatapos ang ating pagsusuri sa customer service protocols ng First National. Humarap muli siya kay Navarro. Pag-usapan na natin ngayon ng mga hakbang na ipatutupad ng inyong institusyon. Nakatayo pa rin sina Ricardo, Claudia at Alberto, hindi makagalaw, parang mga exhibit ng kabiguang pangkorporasyon. Tila tapos na ang kanilang mga karera, pero ang mas malawak na epekto ng sandaling ito ay ngayon pa lamang nagsisimula. Luminga si Navarro sa paligid ng lobby, parang general na minasdan ang larangan ng labang winasak. Sa lahat ng taon niya sa banking, ngayon lang siya nakasaksi ng pagbagsak na ganito kabilis at ganito kapubliko. Miss Jimenez, maingat niyang sambit, pilit kinokontrol ang emosyon. Nais ko pong personal na tugunan ang pambihirang pangyayaring ito. Hindi gumalaw si Elena mula sa teller counter. Ang kanyang bukas na briefcase ay kahalintulad na ng isang control hub kaysa isang pitaka. Puno ng mga legal na dokumento, confidential na ulat at mga plano para sa divestiture. Ang mga problemang walang kapantay ay nangangailangan ng mga solusyong walang kapantay, Ginoong Navarro, sagot niya ng matatag. Kaya magsimula tayo sa mga datos na nagdala sa atin dito. Itinaas niya ang kanyang tablet, ipinapakita ang real-time na analytics na nagpadiin ng panga ni Navarro. Ang Jimenez Financial ay sumusubaybay sa kasiyahan ng mga kliyente sa bawat kumpanyang aming pinamumuhunan. Sa kasalukuyan, ang First National Corporation ay may lamang 68% sa kalidad ng serbisyo sa customer, sabi ni Elena habang ipinapakita ang tablet sa buong silid. Iyan ang pinakamababang marka sa aming portfolio ng mga serbisyong pinansyal. Lumagpas na sa 52,000 ang nanonood sa livestream ni Sofia.
Pati ang malalaking istasyon ng balita ay isinahimpapawid na ang footage kasama ang kanilang mga anchor. Inilalantad sa buong mundo ang pagbagsak ng tiwala sa mga korporasyon. Ang mga profesional sa industriya, mambabatas at mga executive sa iba't ibang panig ng mundo ay nakatutok sa pinakamalaking eskandalo ng diskriminasyon sa kasaysayan ng bangko. Ipinapakita ng aming mga internal audit ang mga nakakabahalang pattern, patuloy ni Elena habang binubuklat ang makapal na file na agad nakilala ni Navarro mula sa mga nakaraang pagpupulong ng board. 47 formal na reklamo ng diskriminasyong may kinalaman sa lahi ang isinampa sa inyong mga sangay sa loob ng nakaraang 6 na buwan. Iniabot niya ang buod at habang binabasa ito ni Navarro, nanginginig ang kanyang mga kamay. 78% ng mga reklamong iyon ay mula sa mga customer na kabilang sa mga naaaping komunidad. 63% ay mula sa mga sangay na may kultura ng pamamahala na kapansin-pansing kapareho ng nakita natin ngayon. Nanatiling hindi kumikibo si Ricardo Herrera sa kanyang pwesto, habang unti-unting nauunawaan na nawawala ang kanyang karera, minuto kada minuto. Hawak ni Claudia Delgado ang kanyang badge na parang ito na lang ang makakapagsalba sa kanya mula sa pagbagsak, pero kitang-kita ng lahat na siya'y lumulubog na. Hindi lang ito tungkol sa presyo ng inyong stocks, patuloy ni Elena habang binubuksan ang isa pang financial dashboard sa kanyang telepono. Ito'y usapin ng pamamahala. Ang Jimenez Financial Group ay may kontrol sa 31% ng stocks ng First National. Ibig sabihin, malawak ang aming impluensya sa pamunuan at mga desisyon sa kompensasyon. Nataranta si Navarro habang pinindot ang kanyang tablet. Pilit hinahanap ang mga emergency playbook na biglang tila wala ng saysay. Gengay Jimenez, tanong niya habang namamaos ang boses. Anong mga hakbang ang maaari naming gawin ngayon na magpapakita ng tunay na pananagutan? Hindi nagatubili si Elena. Tumingin siya sa 3 empleyado na naging dahilan ng kaguluhan. Nagsisimula ang pananagutan sa mga kahihinatnan, sagot niya ng buo ang loob. Si G. Herrera ay agad na tatanggalin dahil sa paglabag sa federal na batas laban sa diskriminasyon. Nanlumo si Ricardo at pumuti ang kanyang mukha. Si Bibi Delgado ay sususpindihin habang isinasagawa ang masusing pagsusuri sa kanyang pamamalakad bilang tagapamahala, dagdag ni Elena habang isinusubo ang mga legal na dokumento sa counter, mga dokumentong agad nagpabukas ng alarma sa legal na kaisipan ni Navarro. At si G. Morales, dagdag pa niya habang tumingin sa regional na manager na tila nawalan ng kulay, ay sasailalim agad sa pagsusuri. Ang kanyang mga tugon sa mga reklamo ng diskriminasyon sa iba't ibang sangay ay nagpapahiwatig ng mas malalim na problema sa pagsunod sa regulasyon. Napalunok si Alberto Morales. Bihirang makaligtas ang isang karera sa regional na pagbabangko sa ganitong klaseng pagsusuri. Ang Community Reinvestment Act ay nag-aatas sa mga bangkong may insurance mula sa pamahalaan na magbigay ng pantay na serbisyo sa lahat ng miyembro ng komunidad, ani Elena, na matatag at matalim ang tono. Ang insidenteng ito kasabay ng kasalukuyang datos ay itinuturing na pattern and practice violation, isang bagay na sineseryoso ng mga federal na regulator. Hindi tumigil sa pag-vibrate ang telepono ni Navarro, mga tawag mula sa legal na tagapayo, compliance officers, regulators at mga miyembro ng board na kasalukuyang nakatutok sa nangyayaring krisis. Nahuli ng kamera ni Sofia ang eksaktong sandali nang maunawaan ni Navarro. Maaaring humarap ang kanyang bangko sa isang malawakang federal na investigasyon, paglayas ng mga investor at mga collective lawsuits. At ang pinakamalala, nawawala ang suporta ng kanyang pinakamakapangyarihang stakeholder.
Ang Jimenez Financial ay may direktang relasyon sa mga institutional investor na namamahala ng higit sa 2.3 trilyong halaga ng assets, dagdag ni Elena habang ipinapakita ang kanyang screen. BlackRock, Vanguard, State Street. Pinapanood nila ito bilang pagsubok sa inyong ESG standards at sa inyong pamumuno. Malinaw ang mensahe, linisin ninyo ito o ang merkado ang gagawa niyan para sa inyo. Nagpatuloy si Elena, ang aming pagsusuri sa environmental, social at governance ay may malaking epekto sa mga pamumuhunan sa buong portfolio. Ang nangyari ngayong gabi ay malinaw na paglabag sa pangunahing pananagutang pangkorporasyon. Mula sa kanyang bag, inilabas niya ang mga formal na paunawa legal. Nanlaki ang mga mata ni Navarro. Inaatasan ng federal na batas ang agarang pag-uulat ng mga paglabag sa karapatang sibil. Naipadala na namin ang mga paunang ulat sa FDIC, OCC at Federal Reserve. 40 minuto na ang nakalipas. Nakatayo sa di kalayuan si Marco Torres, tahimik ngunit matatag ang presensya. Ang dati posisyon ng sapilitang pakikiayon ay ngayoy tila anyo ng makatwirang pagtubos. Hindi na tinitingnan ang kanyang pananahimik bilang kahinaan, kundi bilang tanda ng integridad. Sumangguni si Elena sa isang dokumentong halatang hindi basta-basta lang inihanda. Kinakailangan ng agarang tugon. May 24 na oras ang First National Corporation upang magsumite ng plano na naglalaman ng makabuluhang reforma para tugunan ang sistemikong diskriminasyon. Tinapik niya ang isang listahan sa kanyang tablet. Hayaan niyong ilahad ko kung ano ang hitsura nito. Punto 1. Agad na pagpapatalsik sa lahat ng empleyadong sangkot sa insidente ngayong araw, kasabay ng investigasyon sa mga dating reklamo at kasunduan. Tinatayang gastos, humigit kumulang 11 milyong piso sa legal at HR na gastusin. Punto 2. Obligadong pagsasanay laban sa pagkiling para sa lahat ng empleyado sa frontline sa loob ng 60 araw, 40 oras ng inisyal na sertipikasyon na kailangang i-renew taon-taon. Tantiyadong gastos sa pagpapatupad, 660 milyong piso para sa buong sistema. Punto 3. Isang AI-based monitoring system na susubaybay at mag-aalerto ng diskriminasyon sa real time. Magbibigay ito ng babala sa upper management kung may pagkiling sa interaksyon ng mga customer. Gastos sa development, 2.5 bilyon piso, maintenance, 440 milyong piso kada taon. Ipinakita sa screen ni Navarro ang epekto nito sa pananalapi sa real time. Nakakagulat pero hindi kasing tindi ng magiging pinsala kung pagmumultahin ng regulators o kung biglang mag-pull out ang mga investor. Punto 4. Paglikha ng isang independent civil rights ombudsman na direktang may access sa board, sabi ni Elena. Ang opisina nito ang mag-iimbestiga sa lahat ng reklamo ng diskriminasyon at may kapangyarihang magrekomenda ng mga termination at pagbabago sa patakaran. Taunang budget, 275 milyong piso. Punto 5. Pagbuo ng isang 1.4 bilyong Community Investment Fund para suportahan ang mga negosyong pagmamay-ari ng minorya at mga programang pampinansyal sa mga komunidad na kulang sa serbisyo. Hindi lang ito simpleng pagbabago ng mga patakaran ng kumpanya, ito ay tunay na pananagutan sa gawa. Nasaksihan ng mga manonood ng livestream ni Sofia ang antas ng corporate transparency na hindi pa kailanman nakita sa industriya. Bumuhos ang mga komento, karamihan mula sa mga tagaloob ng sektor ng pagbabangko na umaming wala pang ganitong kahilingang ipinataw noon. Matigas ang deadline namin, pahayag ni Elena. Magpupulong bukas ng umaga ang board ng Jimenez Financial Group para tasahin ang tugon ng First National. Kung sang-ayon sila, magpapatuloy ang ating partnership. Pero kung hindi, agad naming iuurong ang aming 66 na bilyong piso na pamumuhunan. Itinuro niya ang isang screen na nagpapakita ng real-time market data.
Umaaksyon na ang mga algorithm, isinasaalang-alang ang posibleng pag-alis ng mga institutional investor. Ang pag-alis ng Jimenez Financial Group ay malamang na magpasimula ng sunod-sunod na pag-atras mula sa mga kumpanyang sumusunod sa ESG standards. Hindi ito isang hungkag na banta, ito ay isang maingat na babala. Ang sabayang pag-atras ng institutional capital ay maaaring umabot sa 210 bilyong piso na posibleng magpabagsak sa credit standing ng bangko at magsanhi ng aksyon mula sa mga regulator. Sa wakas, nagsalita si Ricardo Herrera, nanginginig ang boses habang pinapalitan ng takot ang dati niyang kayabangan. Gengda Jimenez, may 2 anak ako, may utang sa bahay, sumusunod lang po ako sa mga patakaran ng kumpanya. Kung gayon, ipakita mo sa akin ang patakarang iyon na nagsasabing dapat husgahan agad ang mga customer batay sa stereotype. Mabilis na sagot ni Elena. Ipakita mo sa akin ang bahagi sa training manual na nagtuturo sa mga empleyado na dapat ituring na mapanlinlang ang ilang customer batay sa hinala. Bumukas ang bibig ni Ricardo pero walang lumabas na salita. Walang ganung patakaran at hindi maaaring magkaroon. Tahasang ipinagbabawal ng batas federal ang mga ginawa niya sa loob ng maraming taon. Sinubukan ni Claudia Delgado na sumingit. Ma'am, sinusunod lang po namin ang standard procedures para sa malalaking withdrawal. Hindi nagpadaig si Elena. Nakapag-withdraw na ako ng mas malalaking halaga mula sa branch na ito. Ni minsan ay hindi ako hiningan ng karagdagang beripikasyon. Ang tanging naiiba ngayon ay hindi siya akma sa inaasahan nila. Ipinakita sa phone ni Sofia na lampas na sa 67,000 ang nanonood. Pati ang malalaking international financial outlets ay inaaral na ang mga legal at regulasyong implikasyon. Maging ang European Union ay tinalakay na ang insidente sa mga usapan ukol sa pangangasiwa sa mga bangko ng US. Ibinuka ni Elena ang Federal Banking Guidelines. Inaatasan ng Federal Reserve ang mga bangko na sumunod sa mga regulasyon ng community reinvestment. Ang paulit-ulit na paglabag sa mga batas kontra diskriminasyon ay maaaring magbunga ng full operational audit o kahit ng pagkakansela ng lisensya ng bangko. Tumingin si Navarro sa kanyang relo. Naghihintay ang legal team. Humihingi na ng kasagutan ang mga federal na regulator at ang pinakamaimpluwensyang stakeholder sa kasaysayan ng pagbabangko ay umaasang makarinig ng desisyon. Sa Jimenez, naniniwala kami sa transformasyon, hindi sa pagkawasak, sabi ni Elena ng kalmado. Bagaman mahinahon ang kanyang tinig, dama ang bigat ng kanyang alok. Bukas kaming makipagtulungan sa First National para bumuo ng tunay na reforma na magtatakda ng bagong pamantayan para sa inklusibidad. Sinimulan niyang ayusin ang kanyang mga gamit, bawat galaw ay may layunin. Pero uusad lang kami kung tunay ang pananagutan, hindi lang pampalubag loob sa mata ng publiko. Mas tumimo ang kanyang mga salita kaysa alinmang banta. Ginagawa na ngayon ng kapangyarihang pang-ekonomiya ang matagal nang sinubukang abutin ng mga protesta at demanda, ang tunay na katarungan. Alam ni Navarro na ang susunod na 24 na oras ang magpapasya kung mabubuhay pa ang First National o magiging isang babalang halimbawa na pag-aaralan sa mga klase sa hinaharap. Ang stream ni Sofia ay kakadokumenta pa lamang ng pinakamahal na pagkabigo sa serbisyo, sa customer, sa kasaysayan ng pagbabangko. At hindi pa tapos ang pagbibilang. Makaraan ng 24 na oras, nakatayo si Giovanni Navarro sa harap ng Board of Directors na tinipon para sa isang emergency session sa Executive Conference Room. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang kanyang talumpati. Reflektado sa makinis na lamesang gawa sa mahogani ang tensyon habang hinihintay ng mga direktor mula sa iba't ibang bahagi ng bansa ang kanyang tugon sa ultimatum ng Jimenez.
Mga ginang at ginoo, panimula niya. Ang First National ay buong pusong tumatanggap ng pananagutan sa nangyari kahapon. Agad naming ipatutupad ang malawakang reforma. Napanood na ang livestream ni Sofia ng mahigit 3.2 milyong beses sa lahat ng platform. Ang hashtag na SheBankOwnerReveal ay namayagpag sa social media ng tuloy-tuloy sa loob ng 18 oras na nagpasiklab ng pandaigdigang usapan tungkol sa pagkiling batay sa lahi sa mga serbisyong pinansyal. Epektibo agad si Ricardo Herrera ay tinanggal na pagpapatuloy ni Navarro. Ipinakita ng aming internal na investigasyon ang lubhang nakakabahalang record. 7 taon ng diskriminatoryong asal at 34 na reklamong hindi pinansin. Mabilis ang investigasyon at mabagsik ang resulta. Ipinakita ng mga dokumento ng HR na paulit-ulit na isinailalim sa dagdag na pagsusuri ang mga customer batay sa kanilang itsura o pinagmulan, habang ang mga puting kliyente ay malayang nakakalusot ng walang tanong. Nakaupo si Elena Jimenez sa ulunan ng mesa, taglay ang ganap na autoridad bilang pangunahing shareholder. At si Bibi Delgado? Tanong niya ng tahimik. Tinanggal na rin siya, tugon ni Navarro. Ang kanyang pagkabigong kumilos sa kabila ng malinaw na pagkiling ay nagpapakita ng seryosong pagkukulang sa pamumuno. Nagbitiw na rin si Alberto Morales, batid na ang kanyang kapabayaan ang nagbigay daan sa paglaganap ng diskriminasyon sa ilang sangay. Simula pa lamang ito, inaasahan na ang mga investigasyon sa iba pang lokasyon. Unanimous na inaprubahan ng aming board ang Jimenez Standards, anunsyo ni Navarro habang binabasa ang detalyadong plano ng reforma. Nagsimula ang implementasyon sa mismong araw na yon na may panimulang budget na 3.7 bilyon. Malaki ang gastos, pero ang alternatibo, mga parusa mula sa pamahalaan at pag-alis ng mga investor, ay maaring magdulot ng multibilyong pisong pagkalugi. Pumasok si Marco Torres sa boardroom na may suot na bagong ID, Direktor ng Compliance at Customer Advocacy. Ang kanyang universal na promosyon mula security guard patungong executive ay direktang bunga ng kanyang marangal na asal sa panahon ng insidente. Nagsisimula ang bias training program sa Lunes sa lahat ng 342 sangay, ulat ni Marco. Sa loob ng 60 araw, bawat empleyadong humaharap sa customer ay kailangang makumpleto ang 40 oras na sertipikasyon. Saklaw nito ang pagkilala sa implicit bias, pagkalma sa tensyonadong sitwasyon at pagsunod sa mga batas laban sa diskriminasyon. Si Sofia Rios ay kakapasok lang bilang bagong pinuno ng external communications ng bangko. Sa kanyang background sa grassroots journalism, siya ang perpektong pinuno para sa transparency efforts. Ang kanyang direktang karanasan sa pagdodokumento ng diskriminasyon ay makakatulong upang hindi na ito maulit. Magsisimula ang beta testing ng AI monitoring system sa susunod na linggo, anunsyo ni Sofia. Susubaybayan ng software ang mga interaksyon sa customer ng live at agad mag-aalerto ng kahina-hinalang asal para masuri ng supervisor. Hindi ito haka-hakang teknolohiya. Ang Jimenez Financial ay namuhunan sa advanced software na kayang matukoy ang biased na wika o senyales ng tensyon sa real time. Tinanggap na ni Dr. Valentina Ortega ang tungkulin bilang Independent Civil Rights Ombudsman, dagdag ni Navarro. Ang dating abogada ng Department of Justice ay direktang mag-uulat sa board at may kapangyarihang magsagawa ng investigasyon at agad tanggalin ang sinumang lalabag. Ang kanyang paghirang ay malinaw na mensahe. Seryoso ang First National sa pagbabago, hindi lang ito palabas. Nagsisimula na rin ang community investment, pahayag ni Elena habang sinusuri ang rollout schedule. Ang 1.4 bilyong inisyatibo ay pondong laan para sa low-interest loans sa mga negosyong pagmamay-ari ng minorya at programang pampinansyal para sa mga komunidad na kulang sa serbisyo.
Ngunit hindi dito natatapos ang epekto. Maging ang mga kakumpetensyang bangko ay nagsimula ng magpatupad ng katulad na pagbabago, batid na maaring sumunod ang pagsusuri ng Jimenez sa iba pang kumpanyang nasa kanilang portfolio. Tumanggap na kami ng papuri mula sa mga federal na regulator, maingat na pahayag ni Navarro. Ang mga ahensya tulad ng Federal Reserve, FDIC, at Office of the Comptroller of the Currency ay binabantayan ang progreso ng First National, posibleng gawing modelo para sa mas malawak na reforma. Ang maaaring naging malaking krisis ay naging huwaran ng responsableng pagkilos. Maging ang mga federal watchdog ay tinutukoy na ngayon ang First National bilang pamantayan sa pagharap sa diskriminasyon. Lubos nang nakabawi ang halaga ng aming stocks at lumampas pa, sabi ni Navarro, habang sinusuri ang pinakabagong datos sa merkado. Ang tiwala ng mga investor sa dedikasyon ng bangko sa reforma ay lalong nagpapatatag sa kumpanya. Hindi lamang pinanatili ng Jimenez Financial ang kanilang pamumuhunan, pinalaki pa nila ito na malinaw na senyales para sa ibang institusyon. Tinitingnan na ngayon ng mga ESG-aligned na pondo ang First National bilang patunay na posible ang tunay na pagbabago. Sa loob ng 6 na buwan, magsasagawa tayo ng kumpletong pagsusuri sa bawat inisyatibo, anunsyo ni Elena. Kung maganda ang resulta, magpapatuloy ang partnership at maaaring lumaki pa ang stake ng Jimenez. Ngunit kung pumalpak, agad ang pag-atras ng puhunan at magiging pampublikong talaan ng mga kakulangan. Sinisiguro ng estrukturang ito na ang mga reforma ay totoo, hindi simboliko. Maging ang orihinal na footage ni Sofia ay nagpasimula ng mga investigasyon sa Kongreso ukol sa diskriminasyon sa sektor ng pagbabangko. At ang First National ay itinanghal bilang patunay na ang pananagutang pinangungunahan ng merkado ay maaaring mas mabilis at mas epektibo kaysa aksyon ng gobyerno. Ipinapakita nito na ang pinansyal na presyon ay lumilikha ng mas agarang pagbabago kaysa anumang regulasyon, sabi ni Elena sa isang panayam para sa case study ng Harvard Business School. Kapag ang diskriminasyon ay nagiging magastos, mabilis na kumikilos ang mga institusyon. Lumagpas sa lahat ng inaasahan ang tahimik na revolusyon. Naabot ng katarungang pinansyal ang mga bagay na hirap makamit ng sistemang legal, ang protektahan ang mga susunod na kliyente sa pamamagitan ng tunay na pagbabagong estruktural. Para sa First National, ang pagtrato sa bawat kliyente ng may respeto ay hindi na lamang isang usaping moral. Ito'y naging pangangailangang pinansyal para sa pangmatagalang pag-iral. 1 taon matapos ang insidenteng naging simula ng lahat, tumayo si Elena Jimenez sa harap ng Global Banking Equality Summit bilang kinatawan ng isang industriyang binago ng isang sandaling puno ng hindi matatawarang katotohanan. Sa larangan natin, hindi pinag-uusapan ang dangal, sabi niya sa mga delegado mula sa 47 bansa. Nang tumindig tayo, bumuo tayo ng sistemang ngayon ay nagpoprotekta sa milyon-milyon sa buong mundo. Mabigat ang sinasabi ng mga datos. Sa lahat ng bangkong tumanggap ng mga reformang Jimenez, bumaba ng 52% ang mga reklamong may kinalaman sa diskriminasyon. Tumaas ng 34% ang pagpapautang sa mga negosyong pag-aari ng mga minorya, habang nagsusumikap ang mga bangko na patunayan ang kanilang pagsuporta sa pagkakapantay-pantay. Kakapalabas lamang sa Cannes Film Festival ng dokumentaryo ni Sofia Rios na Owning Justice, A Banking Revolution, at nanalo ito ng prestihiyosong Palme d'Or para sa pinakamahusay na dokumentaryo. Ang kanyang pamamahayag na nagsimula sa isang tapang na hakbang ay naging pandaigdigang plataporma na naglalantad ng mga sistematikong pagkukulang sa sistemang pinansyal. Isang video ang nagbago ng lahat, ani Sofia, sa mga panayam.
Pinatunayan nito na kapag ang ordinaryong tao ay nag-record ng katotohanan at nagsalita, kahit ang pinakamakapangyarihang institusyon ay kailangang sumagot. Ang Equality Fund na inilunsad ng Jimenez Financial Group ay nakapagbigay na ng $127 milyong sa mga pautang pangnegosyo para sa mga entrepreneur mula sa Minoria, na nagresulta sa paglikha ng higit sa 8,400 trabaho sa buong bansa. Mula sa lungsod hanggang sa maliliit na bayan, nagsimulang mamukadkad ang mga kwento ng tagumpay sa mga lugar kung saan nawasak na ang mga hadlang ng diskriminasyon. Si Marco Torres, na dating isang guwardiya, ay naging regular na kalahok sa mga pambansang summit tungkol sa banking. Ang kanyang pag-angat bilang direktor ng compliance ay naging inspirasyon ng maraming diversity programs sa buong bansa. Dahil sa kanyang karanasang personal sa loob ng sistema, naging mahalaga siya sa pagtukoy ng mga problemang maaaring sumiklab bago pa man ito mangyari. Naabot ng presyur na ekonomiko ang mga bagay na madalas hindi kayang gawin ng moralidad, pahayag ni Elena sa isang lektura sa Stanford Graduate School of Business. Kapag nagsimulang gumastos ang kawalang katarungan, hindi na nag-aaksaya ng oras ang mga korporasyon para magbago. Hindi nagtagal at inirekomenda ng mga ahensya ng gobyerno sa banking ang mga reformang Jimenez bilang pamantayang dapat sundan ng industriya. Maging ang Department of Justice ay itinuro ang malawakang pagbabago sa First National bilang patunay na mas mabilis umusad ang reforma kapag pinangungunahan ng insentibong pinansyal kaysa sa matagal na laban sa korte. Ipinakita ng mga pagbabagong ito na ang matalinong pagdodokumento ay mas epektibong nakakabasag sa institutional prejudice kaysa sa direktang komprontasyon. Ang eksaktong diskarte ni Elena ay nagbunga ng mga totoong kwento ng pagbangon na naging inspirasyon sa labas pa ng mundo ng banking. Ang mga kwento mula sa mga komunidad na madalas isinasantabi ay patunay na kapag handa ang isang tao at may pagkakataon, kayang baguhin ang buong sistema. Ang mga buhay na pinangangalagaan sa pamamagitan ng estratehiyang ekonomiko ay nagpapaalala sa atin na ang hustisya ay maaaring magkaroon ng maraming makapangyarihang anyo. Si Ricardo Herrera, matapos dumaan sa masinsinang pagsasanay tungkol sa bias at inklusibidad, ay nagtatrabaho na ngayon sa isang credit union. Bukas niyang ibinabahagi ang kanyang mga dating pagkakamali bilang babala sa iba at nagbibigay ng mahalagang perspektibo sa panganib ng hindi sinasadyang pagkiling. Ang kanyang pagpiling akuin ang pananagutan ay naging bahagi ng mas malawak na edukasyon sa sektor ng pananalapi. Patuloy ang pagkalat ng pagbabago sa bawat pagkakataong pantay na pinakitunguhan ng isang kliyente, anumang lahi, patuloy ang pamana ng First National. Bawat banker na yakapin ang inklusibidad ay nagbibigay pugay sa mga naglakas loob na humingi ng pananagutan noong pinakamahalaga ito. Nagsimulang pag-isipan ng corporate America kung paano ito tumutugon sa diskriminasyon. Mabilis na lumaganap ang modelo ni Jimenez sa labas ng finance. Sinundan ito ng mga ospital, tindahan at hotel. Maging ang mga investment firm ay nagsimulang gamitin ang kanilang pinansyal na impluensya upang itulak ang makabuluhang pagbabago sa iba't ibang industriya. May bigat ang mga totoong kwento, ani Elena, habang tinatapos ang kanyang talumpati sa summit. Kapag naitala natin ang kawalang katarungan at pinanagot ang mga institusyon sa pamamagitan ng matalinong pagkilos, binubuo natin ang hinaharap na matagal nang hinihintay ng ating mga komunidad. Kung ikaw ay nakaranas ng diskriminasyon sa mga serbisyong pinansyal, iniimbitahan ka naming ibahagi ang iyong kwento sa mga komento. Maaring makagawa ng pagbabago ang iyong karanasan. May kapangyarihan ng iyong boses para baguhin ang sistema.
ang mga tahimik ngunit makapangyarihang kwento ng pagtindig at hustisya ay kailangang marinig. Mag-sign up para matuklasan pa ang mga kwentong nagpapatunay kung paanong nanaig ang dangal at nagwagi ang katarungan sa pamamagitan ng tapang at diskarte. Sama-sama nating isiwalat ang katotohanan at ipaglaban ng respeto na nararapat sa bawat tao.